Magandang araw mga mahal kong mag-aaral. Ako ang inyong guro sa asignaturang Filipino, Teacher Lovelyn, ang makakasama ninyo ngayong araw sa pagtuklas ng bagong kaalaman at karunungan. Ngayon ay ating samahan si Jose sa paglalakbay upang matuntun niya ang kanyang pagkakakilanlan. Kaligirang kasaysayan ng shadow play at puppet show. Isang makaluma o sinaunang anyo ng libangan ang tinatawag na shadow play. Madalas itong gamitin ng ating mga ninuno bilang uri ng pagkukwento sa pamamagitan ng pagpapagalaw ng isang puppet. Sa pamamagitan ng paglikha ng anino ng puppet na iniilawan sa bahaging likuran nito upang makalikha ng aninong gumagalaw. Nakadagdag sa pagiging makulay ng pagtatanghal ang pagkulay sa mga puppet na ito. Sa pamamagitan ng kausayan sa pagpapagalaw, ang mga ito ay wari bang buhay at totoong naglalakad, sumasayaw, tumatawa at umiiyak. Ang ganitong uri ng libangan ay may tuturing ding lumang tradisyon na nagsisilbing yaman ng kulturang may mahabang kasaysayan sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, lalo na sa mga bansa sa Cambodia, Malaysia, Thailand at Indonesia. Madalas itong tawaging wayang kulit sa Java at sa Bali, Indonesia na may kahulugang anino. Sa kanilang ordinaryong salita gamit sa araw-araw, nangangahulugan itong puppet. Sagrado ang ganitong uri ng pagtatanghal sa mga nabanggit na bansa dahil pinaniniwalaang may mahikal at espiritual na epekto ang panuuring ito sa mga nabanggit na lugar. Dito sa bansang Pilipinas, ang ganitong tradisyonal na libangan ay pilit pa ring isinasabuhay at pinagyayaman. Isa sa mga grupong nagsusulong na palaguin ang shadow play sa ating bansa ay ang grupong Anino Shadow Play Collective. Hango sa tradisyonal na sining at panitikan ng Pilipinas, kasaysayan ng ating politika, at kulturang popular ang kanilang naratibo o tema ng kanilang pagtatanghal. Isa pang grupong patuloy na sumasabuhay sa ganitong uri ng libangan ay ang El Gahama Penombra. Anino ng katawan ng tao ang ginagamit ng grupong ito sa pagtatanghal na patuloy na nagdadala ng karangalan sa bansa at kamakailan lamang ay nagwagi sa Asia's Got Talent. Ang puppet show naman ay isang uri ng sining panteatro na ginagamitan ng puppet na nasa anyong tao o hayop. Ang simpleng anyo nito ay ang daliring sinusuotan ng puppet na gawa sa medyas, ginupit na papel at patpat. Puppeteer ang tawag sa taong nagpapagalaw o may hawak sa puppet. Ang puppetry ay nagsimulang makilala noong kapanahunan pa ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal nang siya ay nagtanghal sa etablado ng isang karilyo o shadow puppetry. Gumamit siya ng kartong hugis tao sa likod ng isang puting tela na may ilaw. Sa bayan ng Angono, Rizal ay naging pamoso o sikat ang tinatawag na puppet giant. Gawa ito sa mga materialis gaya ng paper mache at patpat ng kawayan. Bahagi na ito ng kanilang tradisyon na isinasagawa tuwing kapistahan ni San Clemente tuwing huling linggo ng Nobyembre. Ang puppet show ay isang uri ng sining panteatro na ginagamitan ng puppet na nasa anyong tao o hayop. Ang simpleng anyo nito ay ang daliring sinusuotan ng puppet na gawa sa medyas, ginupit na papel at patpat. Ang uri ng puppet show na karaniwang itinatanghal sa entablado ay ang hand puppet o glove puppet na pinakikilos sa pamamagitan ng paglalagay ng kamay ng puppeteer sa loob nito, particular sa bahagi ng ulo. Ang live hand puppet naman ay may kalakihan o pinagagalaw ng dalawang puppeteer. Ang marionette o string puppet ay nakasabit lamang at pinagagalaw sa pamamagitan ng tali. Ito ay higit na komplikado kung kaya ito ay nangangailangan ng sapat na kausayan at kasanayan. Isa rin sa mga uri ang black light puppet. Ito ay nakaitim ang puppeteer at napapaligiran din ng kulay itim. Napapalutang ang ganda lalo na ang kulay at kilos nito dahil sa epektong nalilikha ng ilaw. Ang sack puppet naman ay nililikha gamit ang medyas. Sinusuot ito sa kamay kaya napagagalaw at napagsasalita.
Nilagyan ito ng mata, bibig at iba pang bahagi ng mukha upang mukhang tao o hayop. Ang finger puppet naman ang pinakapayak na uri ng puppet sapagkat isinusuot lamang sa daliri. Limitado ang kilos, limitado din ang pwedeng paggamitan. Ang stick puppet naman, ito ay gawa sa cardboard at sticks. Ang pagmamanipula nito ay sa pamamagitan ng paggalaw ng mga sticks at ang mga puppeteers ay gumaganap o nakatago sa ibaba. Ang red puppet naman ay isang uri ng overhead puppet na gawa sa kahoy o bakal na sumusuporta at kumukontrol sa katawan, ulo at paa ng puppet. Sa pagtatanghal na ito, ang mga puppeteer ang siyang nagbibigay boses kasabay ng pabuka ng bibig ng puppet.